Hello po sa lahat. Pagpapatuloy po natin ang ating pulse diagnosis. Ang topic po ay hidden pulse o FUMAI. The four deep pulses are, balikan po natin deep, weak, hidden, and confined. So ang hidden pulse po o tinatawag sa Chinese na FUMAI, ito po ay extreme version of the deep pulse. The hidden or deep-lying pulse will only be felt near the bone and only when the fingers are pressed down firmly. So, ibig sabihin po yan, mararamdaman natin ang hidden pulse, nagtatago siya. Kailangan mo pong idiin ng maigi yung kamay mo. Mararamdaman mo na yung buto mo sa pulsuhan po bago mo ito maramdaman. So, mas malalim po siya, much deeper than the deep pulse, pinakang malalim. So you have to press very deeply and very attentively to your fingers before you can feel it. So kailangan talagang yung attention mo, pag pinulso mo ang hidden pulse, nakakonsentrate ka po para maramdaman. Kasi mahirap po itong maramdaman. It is again important to differentiate between a feeble and forceful pulse. So yung feeble pulse po, siyempre yung kulang sa lakas. Ang forceful yung malakas. So, papakiramdaman po ninyong maigi yun. The diagnostic significance of the hidden pulse is the same as for the deep pulse but more extreme and more serious. So, ibig pong sabihin, pag hidden pulse na po ang nakapanin nyo, ito po ay napaka-serious condition na ng pasyente. So, ang pattern po of imbalance, siya po ay mayroong stagnation or extreme yang deficiency. Alam naman po natin yung yang ng ating katawan, ito kasi yung responsible para i-move yung ating blood. So kung sobra na pong hina nito, talaga pong serious condition yung ating pasyente. Yung typical combination po nito, ang hidden without strength. So nakatago na nga lang, ang hirap mong mahanap, wala pang lakas. Ito po ay sign ng severe yang deficiency or Qi deficiency. Pag hidden and forceful, severe stagnation in the interior. Nasa loob po ng katawan, yung mga organo natin ang may severe stagnation, may mga pagbabara. Pag hidden and rapid, ito po ay internal heat. Ibig sabihin, yung mga internal organ natin ay marami talagang init. Hidden and slow, meron po siyang internal cold. Ayan po yung ating pulse description. So the hidden pulse is simply an extreme case of a deep pulse. It is deeper than the deep pulse and can be felt only with a very strong pressure at a very deep level near the bone. Yun po yung inuulit mas malala ito kasi isa siya sa uri ng mga deep pulse pero siya yung pinakang malalim na pulso na kailangan mong idiin ng maigi ang kamay upang maramdaman. Yun po yung hidden pulse. Okay, yung description po niya, the pulse cannot be felt when touching. So, hindi mo mararamdaman kahit pinatong mo na yung fingers mo. Kailangan mong hanapin siya. Seeking or freezing. So, paikot-ikutin mo yung fingers mong nakapatong sa pulsuhan, idiin mo ng maigi, hanapin mo. Yan, ipipress. Only by pressing very heavily to the bone can be felt. So, mararamdaman mo to, idiin mo ng maigi hanggang dumikit sa bone yung iyong fingers. The pulsation seems to come from beneath the tendon and bone. Talagang nakadiin ng maigi yung fingers. So, ganun po yung kanyang pulse image. So, kaya nga hidden Hahanapin mo siya, nakatago siya. Nandun na siya sa ilalim ng bone or tendon. So, yung pulse qualities po niya, so, kailangan mo pong idiin from light, medium to heavy. Sa heavy mo siya mararamdaman Then, nasa deep level. Mahinang-mahina. So, ang indication po niyan, pathogen obstructing the interior. So, excessive pathogen obstruct the yang and qi. The qi and blood cannot flow to the exterior to superficial portion of the body through vessel. So, ibig sabihin kung sobra na yung pathogens, hinang sakit na nandun sa iyong katawan,
binabarahan na po niya ang yang ng ating body at yung chi. Siyempre, andun yung ating yung blood, yung blood, siyempre, andun yung ating pulso. So, hindi na po siya maayos na dumadaloy. At hindi na siya nakakarating doon sa superficial portion ng ating katawan, kaya hindi natin nararamdaman sa ibabaw, nasa pinakang ilalim. Okay, syncope or yang deficiency. Yang is too weak to push the chi and blood to flow outward to the exterior of the body. So, yung ganun pa rin yung mga explanation po, yung yang na nagpapagalaw para i-move yung ating dugo pataas, hindi na niya kaya, sobra ng hina. Hindi na niya kayang pataasin yung chi and blood pataas ng ating katawan papunta sa exterior. Then, pathogenesis po nito, ang biomedicine, cardiogenic shock, ito pa yung suliranin din sa puso, toxic dysentery, profuse hemorrhages, and severe pain can give rise to the hidden pulse. Yun po yung mga causes, It caused by a dramatic reduction of blood volume, resulting in a fall of blood pressure. So, yung mga halos wala ng maraming nabawas na dugo sa katawan. So, remarks po, nangyayari din to yung during pregnancy. A woman may have a hidden pulse. In the absence of other signs and symptoms, this pulse would be indicate any pathological changes. So, hidden pulse, ito po yung indication. So, pag sa pregnant po, medyo delikado po pag hidden pulse na yung ang pulso nila. So, yung clinical significance po nito, the clinical significance of the hidden pulse is similar that of the deep pulse. It simply means that the condition is an interior one. So, ibig sabihin po, yung internal organ na po natin ang involved dito. And its clinical significance depends on its association with other qualities, especially the full or empty ones. However, the hidden quality always indicates a blockade. So, tandaan po natin na pag hidden ay mayroong bara sa loob ng ating internal organ, in the interior, sa loob ng ating mga organs, especially when it is full type. Blockades in this case means that a pathogenic factor is lodged deep in the interior of the body. So, ang nagbabara ay yung mga sanhi ng sakit, pwedeng lamig, init, or sobrang hangin na pumasok na sa ating katawan. At yun na po yung nagbablock para dumaloy ng maayos ang dugo. So, it is locked inside and difficult to expel. Mahirap daw tanggalin. For example, depending on its association with other qualities, the hidden pulse could indicate black stagnation of chi, black blood stasis. Binablock niya yung heat in the interior. Nagbablock din yung cold. At pwede rin niyang i-block dahil sa phlegm, nagkakaroon ng retention of, o pwede rin magkaroon ng retention of food. Yun yung mga nagiging pagbara ng mga pathogens. So the most important distinction to make is whether the hidden pulse is the full or empty type. So malalaman natin kung excess condition, kung full ang hidden pulse na idiniin mo, pero naramdaman mo siya nasa pinakang malalim na umipintig. Or yung empty naman, kahit diniin mo ng maigi, pero halos wala kang maramdaman. So empty type po yun. So when the hidden pulse is also the empty type, it indicates severe yang deficiency. The hidden pulse often indicates the pathogenic factor is black deep inside the body. Example of such pathogenic factors are chi stagnation, blood stasis, heat, cold, phlegm, or retention of food. So, summary po yung kanina nung diniscuss natin. Common condition presenting with a hidden pulse include digestive disease. Yan, yung mga may problema po sa ng spleen stomach, pagtunaw. Yung mayroon pong mga blood stasis, makikita natin yung blood stasis, lalo pa sa tongue, di ba? Pag
tiningnan natin lalo pa yung sublingual vein, pag maraming purple color, abdominal masses, yun, yung mga may bukol-bukol. At ganun din po yung mga may heart disease, at saka yung mga vomiting. So according po kay Dr. Shen, the hidden pulse is apparently healthy people indicates a lifestyle of overindulging in drugs and sexual activity. He pinpoints the age to which this lifestyle refers according to the degree of the hidden pulse. If the pulse is very hidden, it indicates that lifestyle occurred between birth and 15. O yun po, pag sobrang hina at hindi mo na makapa yung pulso, nag-start pala yan nung pagkabata pa niya hanggang 15 years old siya. So, if it is slightly less hidden, between 15 and 20. Yan. And even less hidden after age 20. So, yun po yung parang bracket, pag mas malalim mong nahahanap at mas mahina, ay mula nung pagkabata pala yung iyong mayroon ng disease yung organ. So according to Dr. Shen, the hidden pulse in seemingly healthy person, ito yung summary po ulit, indicate overindulgence in drugs and excessive sexual activity in the past. Yun. Kaya pag pinulsuhan natin, possible na yun ang pinanggalingan kung healthy naman sila sa kasalukuyan mo, habang pinupulsan mo siya ay wala naman na pala siyang karamdaman, pero yung pa rin yung nararamdaman mo, yung effect po nun sa pulso ay andoon pa. Ibig sabihin, hindi pa masyadong nagre-recover ang kanyang internal organ. So, hidden pulse summary of clinical manifestation. Pathogenic factor in the interior. So, pag nasa interior ay meron siyang hidden full. Severe yang deficiency, tandaan po natin pag full ay malakas yung pathogenic factor sa loob ng katawan. Severe yang deficiency, ang makakapa po natin ay hidden weak. So nagkakaroon po siya ng combination. Ito po yung hidden full, indicates qi and blood stagnation. Tandaan po natin na may stagnation. Pwedeng mayroon siyang retention of food, or internal cold, or internal heat, depending on whether the pulse is slow or rapid. So malalaman natin kung heat pag rapid. Pag slow ay cold, yung nagbabara dun sa kanyang mga channels. Hidden empty indicates severe yang deficiency with internal cold. Okay, pag empty na po siya, yang deficiency at dahil sa internal cold kasi halos wala ka nang maramdaman eh. Hidden rapid. So nagsasabi to na meron siyang interior heat. Sa loob ng katawan ang init. Maraming init na matagal na, which may be full or empty heat, depending on whether the pulse is full or empty. So malalaman natin kung full ang heat pag full din yung kanyang pulse, full, puno, na pag diniin mo, malalim, pero medyo lumalaban ng konti dun sa fingers mo. Malalim, mahina, pero nakakaramdam ka ng konting paglaban. Yun po yung full. Pag empty naman, diniin mo ng maigi, tapos mararamdaman mo din halos mawawala na siya. So then, pag hidden is slow, syempre lagi pong tandaan, pag slow ay nag-indicates ng interior cold. Okay, tingnan po natin drawing, differentiation of similar pulses. So, nasa deep level po siya, no? The deep and hidden pulse are not significantly different. So, yung deep daw at saka yung hidden pulse ay hindi sila nagkakaiba. Ang sinasabi lang, pag hidden, ito ay mas extreme case. Mas malala siya kaysa sa deep pulse. Okay, deep siya pero mas malala. Next is submerged pulse. So, ang location din ito ay, nasa ilalim din. Located deep, next to the bone. Mas malala ito kasi kanina, sa bone lang yung hidden, Ito, next to the bone. It can be very
be felt with light or moderate pressure. Submerged. So, kung konti lang yung pagdiin mo, pwede mo pala siyang maramdaman. It is distinct only when pressing down to the bones and tendon. Like a stone thrown into the well, it must sink to the bottom. So, absent of the superficial depth. Increasing in strength with depth. Hindi po masyadong malala to. Mas malala yung hidden. Kasi to, sa superficial, hindi mo mararamdaman. Pag diniin mo ng diniin, so, mararamdaman mo dun sa ilalim. So, other translation po nito ay deep sunken. Ayun. So, submerged na sa ilalim. So, pag pinressure mo po, light, medium, heavy, yan, mararamdaman mo siya sa mas ilalim. Okay, so kaparehas nasa kategory pa rin siya ng deep pulse. Mas malala yung hidden. Then next is submerged. So ang indication po nito ay interior syndrome. So kasi nga nasa ilalim, basta nasa deep level na interior lagi involved. Submerged and forceful. So ibig sabihin forceful interior excess. Excess condition po pag forceful. Pag forceless naman, syempre deficient po yan. Interior deficiency. So pathogenesis po niyan, pathogenic factor accumulate in the body sa submerged and forceful paano? Obstructing the outward movement of the chi, blood, and yang. So, ganun din yung explanation. Dahil sa bumabara yung mga sanhi ng sakit, ina-obstruct niya yung flow ng chi, punta dun sa ibabaw. Yan. Pag interior deficiency naman, chi and blood deficiency, cannot fill the channels or viscera. Then, the pulse remains submerged. So, remarks po, the submerged pulse can arrive in the winter or in a heavy person and represent, kapag sa heavy person po siya, normal pulse daw po ang sabi dito. Kasi nga, di ba yung matataba, yung mabibigat na tao, so, kailangan mong diinan ng pulso para maramdaman mo yung kanyang pintig. Kung nasa normal naman, normal daw po yun. So kahit submerged, pero normal naman, dahil siya ay mataba, normal yung from 60 to 90 beats per minute. So nasa normal po siya. Next is short. The hidden pulse is very deep. Yung hidden ay nasa ilalim and difficult to feel, but it occupies its normal pulse position. Whereas, a short pulse does not feel its pulse position. Alala po nyo yung short. Pag pinatong nyo yung fingers nyo, pag inikot mo na, siyempre hindi mo dun igagalaw kung nakatuto ka dun sa kun, di ba, nasa heart, sa left, nandun yung kamay mo. Iikot mo ng konti na nakadiin, hindi mo po mararamdaman sa gilid ng iyong mga fingers. Yun po yung short pulse. So the pulse cannot felt in all three positions. It is absent in the distal and proximal. Yung nga, pag iminog mo yung kamay mo, palapit, palayo, hindi mo po siya mararamdaman. Kasi nga short. Hindi lahat ng vessel ay na-fill up ng blood. Yun po yung image ng short pulse. So indication po nito, chi disease. Short and forceful. So, paglagay mo ng kamay mo, ng fingers mo doon sa pulsuhan, short at malakas, na nariramdaman mo sa fingers mo. So, ibig sabihin po nito ay may chi stagnation. Pag pinatong mo, pero walang lakas, chi deficiency. Okay, identify po natin So, ang biomedicine po nito ay aortic stenosis of rheumatic heart disease. So, pathogenesis po nito, chi stagnation, pag po sa short and forceful, fails to move the blood. And so, the vessel is not stretched and the pulse is short. So, yun po, nagkaroon ng stagnation. Then, sa
short and pulseless, chi drives the pulse. When chi is too weak to move, blood circulation will slow, and the blood in the blood vessel will stagnate. The pulse will feel short and pulseless. Biomedicine, ito po yung may mga aortic stenosis, causes the blood vessel to thin and weaken. Yan. Dahil po sa sakit na yon, yung mga blood vessel lumiliit tapos humihina. So, yung blood po, hindi masyadong makaflow ng maayos sa vessel. Blood will be hindered from flowing into the vessel. So, remark, short pulse can be seen in cases where there is profuse sweating but little intake of fluids. Ayan, yung mga konti ang uminom ng tubig, pwede po kayo magkaroon ng short pulse. Kasi lalo pa pawis na pawis, tapos ang pag-inom lang sa isang araw, 2 baso, 3 baso, yan, magiging short po ang inyong pulso. Kaya napakalaga ng tubig po, ano, na-affect niya ang ating pulso. So yung clinical significance ng in each position, according to Lizzie Shen. So front position, pag sa front po natin naramdaman, ang short pulse, ibig sabihin nito ay merong retention of food sa chest. Yan, hindi masyadong andun lang, nagkaroon ng stagnation. So, stagnation of chi, retching, uncomfortable sensation in the heart region. Pag middle position naman, syempre yung pag-split stomach, merong abdominal pain. Then, feeling of heaviness of the body, weakness. Yan, of the body, then may weakness po siya. So, stagnation po yan. Heaviness eh. Pag sa rear position, so mas na, severe hernia pain. So, yun po yung mga ibig sabihin. Thank you po for your attention.